Yo, what's up mga Kapinoms TV? Welcome to my channel. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga lugar na hindi lang basta maganda o makasaysayan, kundi nababalot ng hiwaga. Mga tanong na walang malinaw na sagot at mga kwentong hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin. May mga lugar na kapag binanggit, bigla ka makakaramdam ng kakaibang kaba. May mga lugar din kahit sikat na ay nananatili pa ring misteryoso. Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa isang paglalakbay. Hindi sa karaniwang tourist spots, kundi sa 10 pinakamisteryosong lugar sa Pilipinas. May mga lugar na sinasabing may multo, may sumpa, may mga taong bigla na lang nawawala, at may mga lihim na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang nauunawaan. Kung mahilig ka sa mga kwentong nakakakilabot, nakakagulat, at mapapaisip ka kung totoo ba o hindi, siguraduhin tapusin ang video na ito. Halika't magsimula na tayo. Top 10. Balete Drive, Quezon City. Ang Balete Drive ay isa sa mga pinakakilalang kalsada sa Metro Manila. Ngunit hindi dahil sa ganda o kasaysayan nito, kundi dahil sa takot na idinidikit ng marami rito. Sa araw, isa lamang itong karaniwang daan na napapalibutan ng mga bahay at puno. Ngunit kapag lumubog na ang araw at nagsimulang kumapal ang dilim, ibang kwento na ang sinasabi ng mga dumaraan dito. Pinakasikat sa lahat ang kwento ng White Lady ng Balete Drive. Ayon sa alamat, isa raw itong babaeng nasawi sa karahasan noong panahon ng digmaan o kolonyalismo. May nagsasabing siya ay pinagsamantalahan at pinatahimik at ang kanyang kaluluwa ay hindi kailanman nakahanap ng kapayapaan. Maraming driver, lalo na ang mga taxi at jeepney driver, ang nagsasabing may mga gabing may bigla raw sumasakay na babaeng nakaputi. Tahimik lang daw ito, nakaupo sa likod, at kapag malapit na sa bababaan, bigla-bigla na lang nawawala. Ang mas nakakatakot pa, ayon sa iilan, ay kapag nakita raw nila ang babae sa rearview mirror, maputla ang muka, walang emosyon at diretso ang tingin. May mga nagsasabing guni-guni lamang ito, bunga ng pagod at kadiliman. Ngunit sa dami na magkakatulad na salaysay mula sa iba't ibang henerasyon, nananatili ang Balete Drive bilang simbolo ng isang tanong. Bakit patuloy ang kwento kung wala naman talagang nangyayari? Top 9. Dipnolog Beach, Zamboanga del Norte. Malayo sa syudad at ingay, matatagpuan ang Dipnolog Beach, isang lugar na kilala sa payapang dagat at tahimik na kapaligiran. Ngunit ayon sa mga lokal, ang katahimikan dito ay hindi palaging mabuti. May mga araw na ang dagat ay biglang nagiging sobrang kalmado. Walang alon, walang hangin, at parang humihinto ang oras. Kapag nangyari raw ito, madalas may mga mangingisdang hindi na nakakauwi. May mga kwento ng mga taong lumalangoy na bigla raw hinihila pababa kahit walang malalaking alon. Ang iba naman ay nagsasabing may naririnig silang bulong mula sa dagat, parang may tumatawag. Hindi ito dokumentado sa opisyal na ulat, ngunit sa mga lokal, sapat na ang karanasan upang igalang ang lugar. May mga panahong ipinagbabawal mismo ng matatanda ang paglangoy. Hindi dahil sa bagyo, kundi dahil hindi raw payapa ang dagat. Top 8. Mount Banahaw, Quezon. Ang Mount Banahaw ay hindi lamang bundok. Ito ay isang simbolo ng pananampalataya, misteryo at espiritual na paniniwala. Sa loob ng maraming dekada, ito ay naging sentro ng iba't ibang sekta at paniniwala na nagsasabing ang bundok ay banal. May mga umaakyat na nagsasabing bigla raw silang naliligaw kahit may malinaw na trail. May mga sandaling nawawala ang signal, hindi gumagana ang mga orasan, at nag-iiba ang pakiramdam ng oras. Ang ilan ay nakakaranas ng biglaang emosyon, pag-iyak, kapayapaan o takot kahit wala namang malinaw na dahilan. May mga nagsasabing may mga nilalang na nagbabantay sa bundok at nagpapakita lamang sa mga hindi handa. Dahil sa dami ng insidente, pansamantalang isinara ang bundok sa publiko noon. Ngunit kahit muling buksan, nananatili ang babala. Ang Mount Banahaw ay hindi basta pasyalan.
Ito ay lugar na dapat igalang. Top 7. Corregidor Island, Cavite. Ang Corregidor ay isa sa pinakamabigat sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito naganap ang ilan sa pinakamadugong labanan noong ikalawang digmaan pandaigdig. Libo-libong sundalo ang nasawi. Marami sa kanila ay hindi man lang nailibing na maayos. Hanggang ngayon, may mga bantay at bisita na nagsasabing may naririnig silang yabag ng bota sa gabi. May mga aninong nakikita sa mga lumang tunnel at barracks. Ang ilan ay nakakarinig ng sigaw, utos o ungol. Parang eksena ng digmaan na paulit-ulit nangyayari. May mga taong umaamin na bigla raw silang nalulungkot o nabibigatan ng dibdib kapag nasa isla, kahit wala naman silang alam sa kasaysayan nito. Para sa iba, ang Corregidor ay tila isang alaala na ayaw kalimutan ng lupa mismo. Top 6. Luwakan Road, Baguio City. Sa malamig at tahimik na Baguio, may isang kalsada na mas kilala hindi dahil sa tanawin, kundi dahil sa takot. Ang Luwakan Road ay isa sa mga pinakabinibisitang daan ng mga kwento ng multo. Pinakasikat dito ang mga kwentong sundalong sumasakay sa sasakyan. Ayon sa mga driver, may biglang lalabas na lalaking naka-uniforme. Minsan duguan, minsan walang ulo. Kapag pinapasakay, tahimik lang ito. At pagdating sa destinasyon, wala na. May mga nagsasabing naririnig nila ang putok ng baril o utos ng opisyal. Kahit walang ibang sasakyan o tao, ang Luwakan Road ay patunay na minsan ang malamig na hangin ay hindi lang dala ng klima, kundi ng mga alaala. Top 5. Siquijor Island. Siquijor, isang isla na matagal nang inuugnay sa hiwaga, kulam at sinaunang kaalaman. Dito raw matatagpuan ang mga manggagamot na kayang magpagaling ng sakit na hindi kaya ng modernong medisina. May mga turistang nagkikwento na bigla raw silang nawawalan ng lakas, nahihilo o nananaginip ng kakaiba habang nasa isla. Ang iba naman ay nagsasabing may mga aninong sumusunod sa kanila sa gabi. Hindi itinatanggi ng mga lokal ang mga kwentong ito. Sa halip, itinuturo nila ang respeto na ang isla ay may sariling batas at ang hindi paggalang ay may kapalit. Top 4. Biringan City, Samar. Ang Biringan City ay isa sa pinakakakaibang alamat sa bansa. Ayon sa mga kwento, isa itong lungsod na mas maunlad kaysa sa alinmang lungsod sa Pilipinas. May matataas na gusali, maliwanag na ilaw, at kakaibang arkitektura. Maraming driver ang nagsasabing dumaan sila sa Biringan nang hindi nila namamalayan. Kapag nagtatanong sila kung nasaan sila, sinasabing malapit na, ngunit pag alis nila, bigla na lang nawawala ang lungsod. May mga taong nagsasabing nakapasok raw sila at binigyan ng babala. Huwag magbanggit ng pangalan ng Diyos at huwag magtatagal. Ang iba raw ay hindi na nakabalik. Top 3. Clark Air Base, Pampanga. Sa Clark, maraming gusali ang iniwan matapos ang pag-alis ng mga sundalong Amerikano. Sa mga bakanting gusali raw na ito, nagsisimula ang mga kwento. May mga guard na nakakakita ng sundalong nagmamarcha sa dilim. May mga ilaw na biglang bumubukas kahit walang kuryente. Ang ilan ay nakakarinig ng sigaw o tawanan sa mga gusaling sarado na. Ang Clark ay patunay na kahit modernong lugar, ang mga alaala ay hindi basta nawawala. Top 2. Old Diplomat Hotel, Baguio. Ang Old Diplomat Hotel ay isa sa pinaka-kinatatakutang gusali sa Pilipinas. Dating kumbento at ospital, sinasabing maraming madre at pasyente ang tinuluyan noong digmaan. May mga figurang nakikita sa bintana, may mga batang umiiyak, may mga taong bigla raw tinutulak o hinihila kahit walang tao. Maraming investigador ang nagsasabing ito ay may malakas na presensya, isang lugar na puno ng sakit at takot na naiwan ng kasaysayan. Top 1. Manila Film Center. Sa tuktok ng listahan, ang Manila Film Center ay isang gusali na sinasabing itinayo sa ibabaw ng trahedya. Ayon sa mga kwento, maraming magagawa ang nalunod sa sariwang semento habang minamadali ang construction.
Imbes na iligtas, itinuloy raw ang pagbuhos ng semento. Hanggang ngayon, may mga nakakarinig ng katok, sigaw at iyak. May mga aninong gumagalaw sa hallway at may mga empleyadong umaalis matapos ang ilang linggo dahil sa takot. Ang Manila Film Center ay nananatiling simbolo ng isang tanong, hanggang saan ang halaga ng ambisyon? At bakit hanggang sa ngayon, wala pa ring hustisyang nakakamit ang mga kapamilya at kaanak ng mga biktima sa nangyaring trahedya? At doon nga nagtatapos mga Kapinoms TV ang video natin tungkol sa 10 pinakamisteryosong lugar sa Pilipinas. Ang mga kwento at haka-haka sa mga lugar na ito ay maaaring totoo, maaaring hindi. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang mga kwento ay hindi basta-basta nabubuo ng walang dahilan. Ang Pilipinas ay hindi lamang bansang puno ng araw at ngiti. Ito rin ay bansang may malalim na alaala, mga alaala na minsan ay ayaw bumitaw. Kung ikaw ay dadalaw sa mga lugar na ito, tandaan, ang respeto ay mas mahalaga kaysa tapang. At ikaw, alin sa mga lugar na ito ang pinaka nakakatakot para sa iyo? May kwento ka bang gusto mong ibahagi? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel natin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na hiwagang paglalakbay. Ito ang Pinoms TV.